Ikaduhang Domingo sa bulan sa bulan sa December. So pila na lang kadlaw igsuon 2025 na gayon. Wa po ko ma-expectan nga ani ang panahon karon, no. Abi na ko ang uwan at taman lang ba sa kadlawon murag ilahos magyud hangtod karong oras. Okay? So powerful lessons from Paul's prayer for the saints at Ephesus. Ang gamhanan ba o makusganon ba ang mga butang nga atong angay pagkakatunan gikan sa mga pagampo ni Pablo ngadto sa mga saints sa Ephesus o ngadto sa mga believers ngadto sa mga taong ipangbalaan sa Ginoo, mga igsoon. Ang atong text makita nato in the book of Ephesians chapter 3 verse 14 down to 21 o ako magabasa sa New King James Version o nag-ingon siya, "For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generation, forever and ever. Amen." Ang pagampo, mga igsoon, it is vital ngadto sa Christian life. Mahinungdanon yun kay ni siya o dili ni siya simple or complicated sama sa ato ang kasagaran nga ginahuna-huna, mga igsoon. Prayer is not just simply us talking to God. Ang pagampo, dili lang nang basta lang ka nakigistorya sa Ginoo ba? Sa diha nga mga disciples are with Jesus, kay nasayod man ta nga naguban-uban man sila kang Jesus during sa iyang earthly ministry. Amazingly, wala gitudloan ni Jesus ang iyang disciples how to preach. Wala niya gitudloan ang iyang mga disciples unsaon pagwali. Wala niya gitudluan ang iyang disciples how to do miracles. Wala niya gitudluan ang iyang mga disciples unsaon pag-ayog mga masakiton, nor unsaon pag-cast out of demons. But instead, gitudluan ni Jesus ang iyang mga disciples how to pray. Amen. Ang gitudlo ni Jesus kadto nila kung unsaon ang pag-ampo, mga igsoon. O kini nga kumaan, kini nga sugo, naghatag o significance ba, o nagpaabot sa kamahinungdanon ba sa pagampo sa ato o kanato nga mga Kristohanon, mga igsoon. Ako sigurado ko nga ang matagusan nato gampo. Amen. I believe each of us pray. Gampo magyuta. Now and then, mga igsoon. But what and why we pray is what matters. Kung unsa o ganong nag-ampo ta, mao gyud na labing mahinungdanon kung gusto ta makakaton unsaon gyud ang pag-ampo, mga igsoon. O sa ato ang mga pag-ampo, musugot ta sa dili nagi mga pag-ampo intended for the unsaved and the unbelieving. Nay mga prayer nga para lang sa mga dili nagtuo, para lang niyato mga taong nagkinahanglan pa og kaluwasan, ug napoy klaseng pagampo which can only be rendered nga para lamang yun sa mga saints, para lamang yun sa mga believers. Amen. Para lamang yun sa mga taong gibalaan, gihinlo, o mga taong gisanctify sa Ginoo through His Word, mga igsoon. Nakakita na ba mong saint? Wala pa. Ako, nakakita na ko, naghagaling at daghan sa mga tubangan karong orasan. Ingay mong tapat, you are saints. Amen. Mao man na sa Bible, as long as you believe in Christ,
As long as you receive Christ as your personal Lord and Savior, sa diyang sanctified na niya ang atong kinabuhi, then, ingon ang Bible, we are saints. O kita ang mga buhing santos, mga igsoon. Ang problema lang, kadili kita pwedeng ampuan. Kita ang saint nga muampo. O dili kita ang saint nga ampuan, mga igsoon. So, ang prayer ni Apostle Paul was a kind of prayer, mga igsoon, nga iyahang pray para sa saints sa Ephesus, o kini naghatag nato makusganon ba nga pagtulunan aning ato ang kinabuhi, mga igsoon. Ug mo ako ang gusto i-impart karong orasa ang powerful nga lessons gikan sa prayer ni Paul ngadto sa mga Ephesian saints nga ato ang mapanaminan, ato ang makuha pagtulunan o mahimong ma-apply nato sa atong time karon, mga igsoon. Una, pray that God would grant strength to the inner man through the power of His Spirit, so that Christ may dwell in our heart through faith. Magampo kita nga Ginoo iyahang pagatugutan o i-grant niya ang kusog sa kinasuluran nato, pinagi sa gahom sa iyang Espiritu, aron nga si Kristo, mga igsoon, magpabilin sa atong mga kasing-kasing agi sa pagtuo. Ang inner man po, it refers ngadto sa immaterial part. It refers ngadto sa ato ang soul o sa atong spirit. Sa ato ang core, sa ato ang pagkatao, mga igsoon. Nga Ginoo in His generosity, magalig-on. Amen. Nga Ginoo diha sa iyang pagkamanggihatagon, iya habang ligonon. To strengthen, it means to empower. It means to increase in vigor, to grow strong, to be made strong, or kung sama pa sa usa ka balay nga imong gilig-on kay naay bagyong mabutay, to be fortified, o kana nga strength, mga igsoon, kana nga paglig-on, naga-manifest kana. Kana nga pagkalig-on, nagakakita o nagakanayag kana. O sa purpose, ingon pa ang Bible, lig-unon taniya by giving us the power, o by the power to the Spirit, lig-unon taniya, pinagi siyang balaan ng Espiritu, on sa purpose, to bear trials, aron nga, makaya nato ang mga hagit sa kinabuhi, to perform our duties, mabuhat nato ang atong mga kakuhan o obligasyon, ingon nga mga Kristohanon, matuman nato ang giingon sa Ginoo, and of course, para gyud sa iyahang kahimayaan, mga igsoon. O ang word nga dwell, katong gigamit ni Pablo, kaingon niya, pray, ani, so that Christ may dwell in our hearts through faith. Ang word po nga dwell, gikan kana sa Greek word nga katoikeo. It means to live permanently as abiding resident, not as a nomad. But pasabot ang word po nga dwell, it means nga magpuyo permanente ba? Dili bitaw ng igulang mo pundo o kuman muhawa na usab. It means to live as a permanent, abiding resident, mga igsoon. Kining pagkalig o kining nga paglig-on pinagi sa gahom sa Espiritu sa Ginoo is God's expression of His lavish generosity as the word grant demands. Kining paglig-on, ekspresyon kini sa dagaya nga pagkamanggihatagon sa Ginoo sumala sa pulong nga grant, mga igsoon, nga naghimo nato nganong nakabarog kita, naghimo nato nganong patiently naka-endure kita sa troubles sa kinabuhi, naghimo nato nganong nakatuman ta sa sugo sa Ginoo baski usahay lisod, nakahimo nato nga bisan og may mga hagit sa kinabuhi, nagtinguha gihapon ta nga mapasidunggan ang Ginoo, mga igsoon. Amen. Kung nakabalog ta sa mga hagit sa kinabuhi, that is because God is generously given us o naglig-on nato through His Spirit. Amen. Ang atong pagbarog nga malig-on, ekspresyon kana sa pagkamanggihatagon sa Ginoo.
Amen. Expression ka na sa pagkamagihatagon sa Dios, mga igsoon. And He expressed His generosity in this manner, o sa purpose, so that Christ may dwell in our hearts. O sa purpose nga aron nga si Kristo magpabilin sa atong kasing-kasing, pinagi sa pagtuo, mga igsoon. Nga si Jesus mo reside sa atong heart, dili ingon nga temporarily, but mo reside siya permanently, mga igsoon. Amen. Mo na nga kinahanglan natong tugutan siya, kinahanglan natong i-allow siya to dwell in our heart, pinagi sa ato ang way puas o way hunong nga pagtuo, way hunong nga pagsalig, o paghimo niyang Dios gyud sa ato ang kinabuhi, paghimo niyang Dios in every aspect of our lives, because the permanent presence of Jesus is received and maintained by faith, which is a mystery that can only be found in Christian faith. Kabalo ba mo usa sa butang ang kahibulungan sa Kristohanong pagtuo, tungod kay ang Dios mo'y nagpuyo ni Renato. Amen. God lives in us. Jesus lives in us. And it is a mystery, mga igsoon, maningin ni Pablo, di yun niya matukip ang kahibulungang mga pamaagi nga iya sa Ginoo. Kita, ginalingon kita sa Dios sa mga hagit sa kinabuhi. Expression ka na sa iyang generosity. O ang purpose ingon pa ni Pablo, aron nga si Kristo magpabilin sa atong kasing-kasing as a permanent resident through faith, mga igsoon. So, muna nga agin ining rasuna, kita nga mga Gentiles, through the gospel, nahimo kitang ears with Israel, nahimo kitang tagapagmana, uban sa mga Israelite, nahimo kitang members together of one body, nahimo kitang kabahin sa usang lawas, ang mystical body ni Christ, and sharer together in the promises in Christ. O kita nag-ambit diha sa mga saad nga naa kang Kristo according to Ephesians 3:6, which is the dispensation of God's grace. Amen. Kung mayon ka og dispensation sa grasya sa Ginoo, mao kana nga ang kalawasan gi-open sa Ginoo para sa tanan. Nga ang kalawasan gipaabot sa Ginoo ngadto sa mga Gentiles nga mao na kita. That's why ni Pablo mao kana ang dispensation sa grace ni Lord. Tungod ani nga rason, we didn't pray, mag-ampo kita that through God's lavish generosity, nga pinagi sa dagaya nga pagkamagihatagon sa Ginoo, lig-uno niya ang atong kinasuluran, lig-uno niya ang ato ang kalag, ang atong espiritu, to bear the pressures of life. Aron nga madala nato, makarry nato ang mga pressures aning kinabuhian, matuma nato ang mga pulong sa Diyos faithfully, so that Christ may dwell in our heart permanently through faith. Amen. Amen. Muna kinahanglan ang pagkalig-on gikan sa Ginoo, aron nga si Kristo magpabilin sa kanunay sa atong kasing-kasing mga igsoon. That's why we need to pray that kind of prayer. Nga i-grant ni Lord ang strength sa atong inner man. Kaya kung huyang ang ato ang pagbati, basin og dili magpabilin si Jesus, mga igsoon. That's why ni Pablo, pray, amputa, aning mo kasiyang pagampuan. That Christ, that God, lavishly maglig-on sa ato ang kinasuluran, so that Christ may dwell in our heart permanently, mga igsoon. Amen. Amen. Ikaduha, pray to be rooted and grounded in love, so that we can be able to comprehend with all the saints the transcendent love of Christ. Ampo kita nga mahimo kitang rooted and grounded diha sa gugma, aron atong masabtan ang kalalum sa gugma ni Kristo, mga igsoon. That is our transcendent. It is above and beyond. Labaw kay sa imuhang kayang huna-hunaon, mga igsoon.
To be rooted, nagulagway ka na sa process of becoming firmly established, particularly in spiritual or moral sense. Nagulagway siya sa proseso ba sa paghimong lig-on mga igsoon, which implies stability, strength, and nourishment. Nga naghatag na itong panguna-una, aning naaway kalig-on, na estabilidad, kung may kag-stability ka ng dili yun matiog ba, dili yun matiog sa pressure sa kinabuhi, o naay nourishment, naay pag-uswag o paglambo mga igsoon. Kini nga term often used to describe sa pagulagway sa believers' deafening relationship to Christ and the truth of the gospel. Nagulagway ni siya sa nagkalalom nga relasyon sa mga magtotoo nga nahakang Kristo o sa Ebanghelyo nga nagahatag kanilang stability, nagahatag nilang ability to withstand even in adverse or negative conditions sa kinabuhi. Amen. Amen. Naghulagway kini sa ato ang pagkalig-on, pag nagakalalom nga relasyon nga nahakang Kristo, o diya sa iyang mga pulong, nga nagahatag na itong abilidad, nga nung makabarog kita, nagahatag na itong stability, maski pa panahon sa mga dili mayong panahon sa kinabuhi, mga igsoon. That is the word rooted. And then, ang Roman people po understood that the foundation was crucial sa construction po sa usa ka building. Sama sa ato ang building, importante yun ang firm na foundation. To be grounded, nagulagway ka na sa act of laying the foundation securely and firmly. Kung may ikaw grounded, nagulagway ka na sa pag-set sa ka foundation, nga na ang seguridad o na yun ang kalig-on. Dili lang may itong basta-basta lang mga igsoon. Ensuring stability and longevity of the building. Aron masiguro nila ang usa ka building stable o mulungtad yun sa taas nga panahon mga igsoon. O kini nga hulagway o kini nga imahe nasabtan niya sa mga early nga mga Christian sa paghatag o pagtagad sa kamahinungdanon sa lig-on nga pundasyon. Amen. Lig-on nga pundasyon diya sa pagtuo kinabuhi nga naghatag og stability and longevity sa ato ang relasyon nga naha kang Kristo Jesus mga igsoon. That gives us kanang nagakalig-on o nagalugtad ba nga relasyon nga naha kang Kristo Jesus. Understand me, sa Greco-Roman world po, ang love, kaingon palagi ni Pablo, be rooted and grounded in love. Sa Greco-Roman world, ang love po was valued as power and self-interest. Ingana ang ilahang tinanawan sa gugma. Kanang ginalantaw nila as gahom, glory, o ingon man, kanang pag-aspire o pag-pursue sa imuhang personal nga interest. Mao na ang ilahang tinanawan sa gugma. O kini nga idea sa love was in contrast sa word nga agape o ang word nga love nga gigamit rin ni Pablo. Tungod kay kini nga klase nga love gi-demonstrate kini pinagi sa sacrificial death ni Jesus mga igsoon. Tungod kay ang agape put emphasis on selflessness and sacrifice. Tungod kay ang agape naghatag siya og pakabana o taas nga pagtagad, ani bitawng being selfless. Kani bitawng dili nimo unahon imong kaugalingon. Kundi unahon nimo ang uban ug naagud pod ang pagsakripisyo mga igsoon. So for us Christian, understand me. So para nato nga mga Kristohanon to comprehend, to grasp the profound truth sa gugma sa Ginoo, nga mao ang gihigog mata niya pinagi sa iyang anak na si Jesus Christ is we needed to be rooted and grounded in love
that put emphasis on selflessness and sacrifice. Understand me. Lisod kayo nato masabtan ang kalalom sa gugma sa Ginoo kung ang atong permi ginauna ato ang interest. Lisod para nato to grasp the transcendent love of Christ kung dili ta kabalo mo sacrifice para sa uban. Amen. That's why ni Pablo, for us, o para nga kita nga tanan nga mga saints, atong ma-comprehend ang transcendent love ni Christ, mo kining butanga ang atong iyampo. Mag-ampo kita, nga kitang tanan, magkalalo mga atong pag-ilak ang Kristo. Mag-ampo kita, nga ma-establish kita diha sa relasyon nato kang Kristo, diha sa gugma. Mag-ampo kita nga mahimong willing kita nga mahimong mo sacrifice para sa uban. Mag-ampo kita nga dili kita mahimong hakug og dalo kay mo kini ang klasiyang gugma nga mutabang nato nga to ma-comprehend ang kalalom sa gugma sa Ginoo. Amen. It is very difficult to grasp the love of Christ kung ang atong ginapangita sa kanunay unsay makaayo para nato. It is hard to grasp the transcendent love of Christ kung ang atong ginahuna-huna pirmi unsay makalipay, makaayo para lang nato. Amen. Lisod tungod kay for us to grasp this profound love is dapat kabaluta mahimong selfless. Dapat kabaluta mahimong kanabitang unahon ang uban kaysa ato. Dapat willing ta o kabaluta mo sacrifice mga igsoon. Nakuha pa ko ninyo? Mo na ingon nila. Sa una, nagumbahan ko ni dako ang yun po ko ka. Yun sa kasimbahan. And dili mo yun kaya ko committed sa pagpangalagad sa Ginoo. Kana bitang basta-basta lang ba. And then, pag pamastoran ako, akong nasabtan nga ingani gyud di ay ang kinabuhi sa pastor. Ingani gyud di ay. Sa una wa nako na masabtan. Og sa dihang nasabtan ako nga ingani di ang kinabuhi sa pastor, makasabot pug ko sa uban nga mga pastor. Amen. Mora pud na aning senaryoha mga igsoon. Kung gusto nimong masabtan o makomprehend pag-ayo ang kalalom sa gugma ni Kristo, kat-oni nga dili mahimong hako, kat-oni nga dili mahimong dalo, kat-oni nga mahimong mo sacrifice para sa uban, o mo na ni Pablo, mag-ampo taani so that we can comprehend the deep, the width, the height of Christ's love. Amen. Amen. Pagpaka na to si Kristo ni anak mga igsoon. For it is impossible to grasp the profound love of Christ when we are selfish and self-seeking and seeking only after our own interests. Lisod nga matugkad o masabtan nato ang gugma ni Kristo kung ang atong lantaw sa kanunay ang ato lamang kaugalingon o ang atong ginasik o sa lamang tong atong interest mga igsoon. So tungod ani nga reason kitang mga Gentiles through the gospel nahimo kita ang ears with Israel kabahin sa usang lawas nga mga lawas ni Kristo, sharers together in the promises nga naa kang Christ, which is ang dispensation sa grace ni God. We then pray to be rooted and grounded in love so that we can comprehend the deep height, width, and length of Christ's love. Amen. Nag-aampo ba taani? Inay mo tapad, gaampo ba kaani? Is this a kind of prayer that we prayed? The Lord, tabangi ko Ginoo nga dili mahimong selfish. Tabangi ko Ginoo nga kabalo mo sacrifice. Tabangi ko Ginoo nga dili mahimong self-seeking. Lord, ang akong mga pagampo nga mahimo kong selfless. Mahimo kong tao nga willing mo sacrifice because I want to comprehend, Lord, the deep,
the heights of Christ's love nga iya kong gihigugma. Amen. 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 O kaning butang nga applicable ni sa tanang area sa atong kinabuhi. Husband and wife, sa mga anak, sa tanang area sa atong kinabuhi, applicable yun ning maong butang nga igsoon. Mabita na usahay akong motivation aning kinabuhi sa tawag sa Ginoo. Usahay kawad-an man gyud ko og pasensya labi na kong kanang sa atong tawhanon nga pagpati ba. Abuton ta sa kakapoy, and usahay we become impatient sa uban. Pero ang gadagan na gyud sa una-una mao ra gyud ni kung wala gyud ko gipasensyahan sa Ginoo, ambot lang kung say mahitabo na ako. That's why nagakat-on ko to become patient with one another. O the more nga nagakat-on ko nga may mong patient with one another, mas makita nimo ba, mas masabtan nimo ang gugma sa Ginoo nga nagpasensya natong tanan. Amen. Hallelujah. Ikatulo, pray for a deep and personal experience of the love of Christ so that we may be filled with all the fullness of God. Ampo nga natay personal o nagkalalumbang kasinatian sa gugma ni Kristo aron mapuno kita sa Dios. Understand me, in the Greco-Roman world po, ang knowledge was highly valued, which put emphasis on intellect. Mao ra gyud ang ilang understanding sa knowledge. Intellectual faculty. It means IQ lang yun taman para nila ang knowledge. O kini nga concept sa knowledge mga igsoon, lahi po sa Hebrew nga pagsabot. Tungod kay ang concept sa Hebrew about knowledge is put emphasis on relationship and experience. So sa mga Hebrew, ang knowledge para nila dili lang merely intellectual, kundi relasyon o kasinatian. Sa dihang si Pablo, gigamit niyang word nga know, gikan sa Greek word nga ginosko. Kini nga pulong nag-convey sa kahibalo that comes from having a deep and personal relationship and experience of God's transcendent love. Kini nga klase nga kahibalo, nagsumikat kani sa lalom o personal nga kasinatian diha sa gugma sa Ginoo mga igsoon, nga mao ang key o ang yabi aron mapuno kita sa Dios. The fullness of God sa atong kinabuhi is moabot na siya kung kitang tanan mga igsoon nagakalalom ang atong kasinatian diha sa gugma sa Ginoo. Amen. Ang fullness of God happens sa atong mga kinabuhi kung ang atong gugma, ang atong kasinatian diha sa gugma ni Kristo nagakalalom mga igsoon. Kana bitang kanta nga nagaingon, samtang nagaligid ang mga adlaw, ang atong relationship sa Ginoo nagkatamis. Ambot usa nang kata kalimot makuana, but ang idea nagpabilin sa kung una-una nga as the days go by, sweeter and sweeter. I don't know kung maka-remember mo na nga kanta. Oh, the longer I serve Him, the sweeter it goes. Mao ni ang idea nga ginapresent ni Pablo. Nga kung sa atong nagakadugay nga pagpangalagad sa Ginoo, kung nagakalalom o mas nagakatamis ang atong relasyon nga na kang Kristo, mapuno kita sa Ginoo. The fullness of God, atong masinatian mga igsoon. Because the fullness of God is experienced only kung ang atong kasinatian diha sa gugma sa Ginoo nagakalalom mga igsoon. Amen. Napabata diha. Morogod sa amo nga magtiayon ang fullness sa akong asawa sa akong kinabuhi nagakalalom tungod kay mas nagakailhan ako sa og dugang ingon man ako ngadto niya, and so is with God. Naramang gyud diha sa gugma mga igsoon.
So tungod ani nga reason kitang mga Gentiles, pinagi sa gospel na imo kitang ears with Israel, members together of one body, which is the body of Christ, and share it together in the promises nga naa kang Christ, which is the dispensation of God's grace. We did pray, ampo ta, to have this deepening and continuous experience of Christ's transcendent love, so that we may be filled with the fullness of God. Atong iyampo sa Ginoo nga natay nagakalalum o nagapadayon nga kasinatian diya sa gugma ni Kristo aron nga mapuno kita sa Ginoo, so that we will experience this fullness of God sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. Mao ba ning atong ginampo? Is this the kind of prayer that we pray? Kaya usay atong mga pagampo, focus lamang sa atong daily needs. Focus lamang usay sa atong ambition. Focus lamang sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglanon. But let's pray this kind of prayer, mga igsoon. Amen. Kaning Christmas nga season, and this is my challenge to us, let us contemplate the prayer of Paul, o Apostle Paul, nga to sa Saints Ephesus, and be in our prayer. Nga unta, mapuni mahimo na itong mga pagampo para sa itong kaugalingon, o para sa uban. Let us pray that with God's generosity, He will strengthen our inner man through His Spirit, so that Christ may permanently reside in our heart. Ampo ta nga lig-unon sa Ginoo ang atong kinasuluran. Amen. Nga kwaon sa Ginoo ang atong mga pagkaluuran. Nga kwaon sa Ginoo ang atong pagkaigihan. Nga lig-unon sa Dios ang atong kinasuluran, ang inner man, ang bagong tao that was created after the likeness of God and through knowledge and righteousness, mga igsoon. Let us pray for that. Aron sa purpose, aron na si Jesus mo dwell permanently sa atong mga kasing-kasing agi sa pagtuo. Let us pray for that. Let us pray that we will be rooted and grounded in love, so that we can be able to comprehend the transcendent love of God. Lalong kayang gugma ni Kristo para nato, mga igsoon. Lalong kayo ang gugma nga gihigugma taniya. O gusay, lisod para pagsabot kung ang atong ginagamit, ang ato lamang una-una. Pero mas masabta nato ang kalalom sa gugma sa Ginoo kung mag-ampo kita nga mulalom kita, murooted kita, ma-establish kita diya sa gugma, mga igsoon. O kining klasiyang gugma, mo nitong gugma nga willing mo sacrifice. Mo nitong gugma nga dili hakog o dili dalo, mga igsoon. Amen. And you will comprehend the deep of Christ's love, mga igsoon. Let us pray that we will have a continuous and deepening and personal experience of Christ's love, so that we will be filled with the fullness of God. Magamputa nga sa kanunay ang atong pag-ila, ang atong kasinatian diya sa gugma sa Ginoo magkalalumba. Amen. Magkalalum ang atong kasinatian sa gugma ni Kristo aron nga mapuno kita sa fullness o mapuno kita sa Ginoo, mga igsoon. Let us pray. Let us keep on praying, for God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Manay hagit ni Pablo, magampo kita, aning maong mga butanga, kaya ang Diyos makahimo labaw kaysa atong gihuna-huna nga kaya niyang buhaton. Amen. According sa gahom that works within us. There is power that working within us, mga igsoon, for His glory in the church by Christ for all generation. That's why po akong hagit ka natong tanan, meaning sa iyong kabuntagon.
Atong pamalandungan kining ampo ni Pablo para sa mga Episo o para sa mga Ephesian church, and let it be also our prayer para sa atong kaugalingon o para sa uban. Amen. Usay atong mga pag-ampo, naka-focus lang yun, Lord, i-bless ang akong business, i-bless ang akong family. There is nothing wrong with that. Pero kung gusto ka o magkalalong pag-ila sa Ginoo, i-reconsider ang imuhang prayer, mga igsoon. Amen. Ako, I pray nga bless the Lord akong family. I pray nga tagbuon sa Ginoo among mga panginahanglan nun. I pray nga bless mo sa Ginoo. Pero labaw niya ng tanan, I pray nga magkalalo mga atong kasinatian diha kang Kristo. Amen. I pray nga dili ta mahimong hakog o dili ta mahimong dalo aron nga masabtan nato ang gugma ni Jesus nga iyang gihigugma na. Amen. Let us pray that kind of prayer, mga igsoon, sama sa mga pag-ampo nga gi-render ni Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Ephesus, mga igsoon. Hallelujah. Kaya ali bayang Paskuha, maglanta ko sa Facebook, mga friend, kasagarang itag this Christmas, I pray good health. I pray prosperous na Christmas. I pray wellness. I pray blessing. But wag ko kakita nga na nag-ampo aning klasiyang pag-ampuan. And this is my prayer para natong tanan. Ngalingunon sa Ginoo ang atong kinasulurang tao, for us to bear the pressures of this life according to His lavish generosity, for the purpose na si Jesus permanently mo reside sa atong kasing-kasing through faith. Magampo ta nga kitang tanan, we will be firmly rooted, magkalalumba o magpabilitang ligun o natay mga kasinatian yun diha sa gugma ni Kristo para nga makomprehend nato ang deep sa iyang love nga gihigugma ta. Magamputa nga natay mapinadayunong kasinatian o nagakalalom nga kasinatian diha kang Kristo, so that we will be filled with the fullness of God. That is my prayer para natong tanan nining Christmas season, my friend. Amen. Manindog ta.